Mapagpalang araw po mga ka-listener. Ako po si Ate Luwan, At ako rin po si Julina. ang inyong tagapaghatid ng kwento. Bago natin simulan ang kwento, huwag natin kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share sa ating YouTube channel upang mas maabangan ninyo ang ating mga magagandang kwento. Bago po natin simulan ang kwento, magpakilala po muna ako. Ako po si Ana, kasalukuyang nakatira sa probinsya ng Leyte. Ang kwentong ko po ito ay nangyari noong 17 pa lang po ako. Pero ngayon, 30 na po ako at may mga anak na. Kasama ko po sa buhay si mama lang at ako. Maaga kasi kami iniwan ng aking ama dahil sa aksidenteng nangyari. Hoy! Ano ba yung suot mo? Parang hapit na hapit. Wala ka bang matino na susuotin, ha? Ani ni Chang Linda na nakakapamiwang pa. Wala naman pong mali sa suot ko, Chang Linda. Anong wala? Kita mong gusto mo bang babastusin ka ng mga tao dyan? Kung sino man makakita sa'yo. Alam mo po, Chang Linda, walang mali sa suot ko po. Ang mali po, yung mga taong mapangusga. Basta wala ka lang ginagawa at tinapakang tao. Katulad nilang ng iba dyan. Kahit wala naman akong ginagawa, gagawan pa rin ng paraan para lang merong masabi. Aba, ako ba pinariringgan mo? Walang hiya ka! Nasa'yo na po yun kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Pagkatapos kong sabihin yon, agad ko siyang iniwan sa labas. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya dahil alam ko naman walang mga kwentang sasabihin niya sa akin. Naiinis talaga ako sa kabitbahay namin at Luwan. Kasi ba naman, isang galaw mo lang, mapapansin niya talaga at bigyan ng maling-mali siya. Kahit anong gawin mo, may masasabi at may masasabi talaga siya sa akin. At ang malala pa, ang tiyahin ko pa, kapatid ng aking ina. Padabog akong pumasok sa aming bahay dahil sa inis ko kay Chang Linda at Luwan, napansin naman ni Mama ang aking pagdadabog. O anak, bakit parang kinabitan yung mukha mo ng kaldero? Napakabigat tingnan. Mama naman mas lalo mo naman akong iniinis Bakit ba kasi? Anong nangyari sa'yo? Lumabas ka lang, nagkaganon ng mukha mo. Ano ba kasi ang kapatid mo kuno? Pakialamera, Mama. Nainis ako, bakit ayun akong tantanan? Kahit isang araw lang. Pero hindi araw-araw pa. Ay naku anak, hayaan mo na yung tiyahin mong yan. Ganon talaga. Siya ang parang hindi ka naman nasanay sa kanya. Mama, ayaw ko lang ng ganun. Ano bang problema niya sa akin? Bakit lagi na lang siyang may nakikita sa akin at pinagsasabihan ako ng hindi maganda? Gustong gusto ko talaga malaman kung bakit ganyan na lang kapakalimira si Chang Linda sa akin. Pupunta kami ni Mama sa simbahan para magsimba. Nakasalubong namin si Chang kasama ang kanyang anak na kasing idaran ko lang rin. Siya sikat, may pagkaarte, pero hindi siya tulad ni Chang na mapangmata. Oh, nagkasabay rin lang naman tayo. Sabay-sabay na lang tayo pupunta ng simbahan. Mabuti pa para naman kasama tayo papunta doon. Pagkatapos nila sabihin noon, sabay kami naglakad papuntang simbahan. Ayaw ko sana kaso hindi ko pwedeng hindian lalo na si mamang kasama ko. Nung nakapasok na kami sa simbahan, agad naman akong nakaupo sa tabi ni mama. Siyempre, yung dalawa hindi nakaupo sa amin doon sa ibang upuan sa likuran namin. Habang nagsalita yung babae sa harap namin, merong biglang tumabi sa akin. Isang lalaking super tangkad, maputi, mistisyo at ang tangos ng ilong. Hindi ko alam kung bakit sa akin siya tumabi, pero para siyang taga isang ibang bansa lang. Siyempre naman Ate Luwan, napasilip ako sa lalaking ito. Sino ba namang hindi, halos na sa kanya na lahat ang gustuhin ng mga babae. Pero hindi ako tinamaan doon naninibago lang. At nagtataka na rin, sino ba hindi, kahit naman siguro ibang babae diyan. Pagkatapos kong nakatingin sa kanya, tinuon ko na yung tingin ko sa babae na nagsalita.
Pagkatapos namin nagsimba, umuwi na ako ng bahay. Nilakad ko na lang iyon. Iwan ko ba, Ate Luan, parang gusto ko maglakad kahit medyo malayo ang bahay namin. Nagpaiwan kasi si Mama, merong bibilhing importante. Habang naglalakad ako, bigla akong tinawag ng isang lalaki. At pagligon ko, yung lalaking katabi ko kanina sa simbahan. Nagtaka naman ako kung bakit niya ako tinawag. Hello, ako pala si Jean, ikaw. Ha? Bakit ka naman nagpakilala sa akin? Tanong ko sa kanya, Ate Luan. Wala lang, gusto ko lang naman makipagkaibigan. Bago lang kasi ako dito. Ganun ba? Ana pala. Ganda ng pangalan mo, Ana. Saan ka pala nakatira? Baka mahatid na kita. Huwag na! Nasa barangay Junwan lang naman ako. Ganun ba? Doon din ako. Kita mo naman ang pagkakataon. Magkapit-bahay lang pala tayo. Pwede ba sumabay? Oo nga no? Pwede naman. Wala ka bang kasama? Naglakad ka lang ba kanina? Meron naman si Mama at kapatid kong babae si Jean. Hindi mo sila nakita kasi andun sila sa likuran kanina. At dahil wala nang bakanting upuan, kaya doon na lang ako nakiupo sa iyo kanina. Yun lang kasi nakita ko, walang nakaupo sa tabi mo eh. Pasensya ka na ah. Hindi man lang ako nagtanong kung pwede makiupo doon. Nauna na din sila sa aking umuwi. Si Mama na nagmaneho ng kotse. Nakita kasi kita, naglakad kaya naisipan kong hindi sumabay sa kanila at nilapitan ka. Ganun ba? Ang daldal mo pala no? Sige, sabay ka na sa akin. Para naman meron akong kasama. Sina Mama kasi nagpaiwan. Nagsimula na kami ni Jen naglakad. Hinatid ako ni Jen sa bahay at agad naman siyang umuwi sa kanila. Papasok na sana ako sa bahay. Bigla na lang akong tinawag ni Chang. Ana! Sino yung lalaki na yan? Manliligaw mo? Agad naman ako napasimangot sa tanong ni Chang. Naman talaga tong si Chang, Ate Luan. Lagi na lang ako inaabangan kung ano-ano na naman tinatanong sa akin. Hindi po, kaibigan lang po. Ay, naku! Kaibigan lang daw! Maniwala naman ako dyan! Kailan ka pa lumandi ha, Ana? Chang, isa na lang. Baka akala mo hindi kita papatulan. Nainis na talaga ako sa'yo. Aba naman, akala mo kaya mo ako ha? Subukan mo lang! Wala kang galang! Bakit ho ba? Hindi naman po deserve ang galangin kasi wala kang gagalang-galang. Dahil sa pagtatalo namin ni Chang, Linda Ate Luan, biglang lumapit si Kat at Mama. Inawat kami. Ma, tama na yan. Ang dami na nakatingin sa inyo, oh. Hindi ba kayo nahihiya? Anak, halika na. Pumasok ka na sa bahay. Iwan mo na yan, tiyahin mo. Pagkatapos akong tinawag ni Mama, agad naman akong pumasok sa loob ng bahay. Hindi na pinansin siya. Yung bakit palagi na lang ako ang point ni Chang para lang wala siyang magawa sa buhay. Nakakainis talaga, Ate Luan. Sa loob ng ilang taon niyang pagmamata sa akin, ngayon ko lang siya nasagot na ganon. Mama, meron tayong bagong kapitbahay. OMG! Feeling ko siya na. Anong siya na? Na pinagsasabi mo? Parang ang saya mo, Pablina. Sa lahat pa na nangyari kanina, yan pa ang naisip mo? Aba, malay ko ba sa awan yun ni Ana, Mama? Ikaw naman talaga ang nagsimula sa lahat eh. Aba, sino makakampihan mo? Wala. Sino ba dapat, Mama? Basta ako, maganda ang araw ko. Sa nakita at nalalaman ko. Tumigil ka nga! Baka sabihin ni Ana, ikaw yung malandi! Baka sabihin niya, ikaw pala yan! Nangingialam pa ako! Ma! Pakialirimera ka naman talaga, diba? Iwan ko sa iyo! Minsan masasabi ko na lang or maiisip, anak ba talaga kita? Whatever, Ma! Pagkatapos sabihin ni Kat nun, iniwan na niya ang mama niya, Ate Luan. Minsan talaga, parang walang paki ang anak niya sa kanya. Lumabas si Kat ng bahay.
para bumili sa tindahan. Sakto naman na nakita niya si Jean, agad niya itong ngitian. Nagtaka naman si Jean sa kanya, pero agad naman siya ngitian ito pabalik. Hello, ikaw ba si Jean? O ako nga, bakit? Magkakilala ba tayo? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Dami mo naman tanong. Isa-isa lang. Ito naman, narinig ko lang kasi alam mo na, hindi naman kalakihan naman ang baryong ito. So, talagang alam ko. Alam mo ba yung marites? Ibig sabihin nun, kung ano nakikita ng iba, mamarites na nila. Ah, ganun ba? So, isa ka na dun? Ah, hindi. Ano ka ba? Sana maging kaibigan tayo. Hindi na, meron akong kaibigan. Sapat na yun. Kanina ko lang nakilala. Ha? Sino? Basta, gaya mo, babae rin. Pagkatapos sabihin ni Jean nun, umalis na lang si Kat na nakasimangot. Papasok sa bahay nila. Pagpasok niya sa bahay nila, agad naman itong napansin ng kanyang ina. Oh, paano ka? Wala. Bakit na naman ha? Sino bang kaaway mo? Yung bago nating kapitbahay, parang isip bata, di makausap ng matino. Ang sabihin mo ay wala ka talaga kay Ana. Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin, ma? Ay, ano pa? Nakita ko kaya silang dalawa na magkasama. Parang close pa ate. Hinatid pa sa bahay nila. Ha? Baka siya, Ana, yung tinutukoy niya, na kaibigan niya. Baka, ang landit talaga ng babae na yan. Hindi pwede. Bakit siya yung nauna, nakilala sa kanya, ma? Nakakainis talaga. Abang malay ko, mahina ka kasi. Naunahan ka tuloy. Balita ko mayaman daw ang lalaki na yon. Hindi ko lang alam kung dito pa sila lumipat sa baryo natin mahihirap naman ang mga tao dito. Hindi na rin nakakapagtaka kasi naman halata naman sa itsura at pananamit niya. Pero hindi ako papayag na magkasundo sila ni Ana. Bakit ganon? Mas maganda naman ako at mas mabait sa babaeng yun. Ano naman? Ikaw ba natipuhan? Ang hina mo kasi. Feeling mo naman, kapansin-pansin ka, hindi naman. Ma, tama na. Minsan naisip ko, anak mo bata ako. Minsan naisip ko rin kung, mama ba kita? Mag-ina nga tayo, hindi ba halata? Ewan ko sa'yo, ma. Diyan ka na nga. Isang araw, Ate Luan, naisipan ko mag-apply ng trabaho. Sa hindi po alam, nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Isa po akong aircraft maintenance technology. Gustong-gusto ko po talaga magtrabaho na yan. Kaya yan ang kinuha kong pangarap. Kahit mahirap, pinaghirapan ko po talaga. Noong nag-aaral pa ako noon, nagkabaon kami sa utang dahil sa pag-aaral ko. Mahal kasi ang bayaran yan, Ate Luan. Mas lalo po kaming nahirapan ni Mama dahil pagpapa-enroll pa lang, butas talaga ang bulsa mo. Kung meron kang 90k, sapat na yan para makakuha ka ng course na yan. Kahit wala kaming pera, ginawa ni Mama ng paraan para makapag-aral at makapagtapos na rin. Kahit baon po kami sa utang, worth it naman po, Ate Luan. Kasi nakapagtapos rin ako at mag-a-apply na rin ng trabaho para na alam kong malapit ko nang mabayaran lahat ng utang namin ni Mama. Sinasabi ko talaga sa sarili ko na ito ang aahon sa kahirapan namin ni Mama. Ma, naisipan ko na mag-apply ng trabaho. Para naman makatulong na ako sa bahay sa pangangailangan natin. At saka makapagbayad na rin ng mga pinag-uutangan natin. Sigurado ka ba, anak? Pwede naman hindi pa. Kasi hindi pa naman tayo minamadali nila magbayad. At kaya ko naman bilhin ang pangangailangan natin. Mas okay na. Kasi gusto ko na rin magpatayo ng bahay. Ang bibigyan ka ng negosyo. Gusto ko kasi maranasan din natin ang maging mayaman. Pangako, ma, ibibigay ko ang buhay na para sa atin.
yung deserve tayo na magkaroon. Ikaw bahala, anak. Basta gusto mo, susuportahan kita. Napakaswerte ko talaga sa'yo sa pagkakaroon ng maganda at masipag na anak at mabait pa. Mama, parang gusto ko yung mga binitawan mong mga salita. Kung hindi dahil sa'yo, ma, wala akong nabilang ako na magpapasaya sa'yo at handa kang samahan sa lahat ng hirap at pagod. Nasa wakas, nakamit rin natin at ngayon ako naman ang gagawa para sa'yo. Para sa atin, gagawin ko lang lahat, ma. Pagkatapos kong mag-apply, Ate Luan, kinabukasan, sobrang saya ko. Kasi natanggap ako. Hindi ko talaga inasahan ang pagkakataon. Mama, hulaan mo, ang saya ko. Ano yan, anak? Ang saya natin ngayon na. Anong meron? Natanggap ako sa trabaho, mama. Talaga, anak? Mabuti naman. Masaya ako para sa'yo. Sa wakas, anak, alam ko na matatanggap ka. Oo, mama. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo, ma. Kung hindi mo ko sinuportahan sa gusto ko, malamang wala ako dito. Sa sobrang saya ko, Ate Luan, hindi ko mapalagay sa lahat ba naman ng pangarap na gusto ko sa wakas na tupad rin. Hindi to para sa akin, kundi para sa amin ni Mama. Hindi man kami nagkaroon ng magandang buhay, at least mabibigay ko para sa amin. Hoy! Kat! Wala ka bang planong magtrabaho? Kita mong kailangan na natin ng pera? Huwag kang mag-alala, Ma. Maghanap ako. Hintay ka lang, Ma. Gusto mo bang maunahan ka ng pension mo? Bobo ka pa naman at tamad pa. Talaga, Ma? Parang ang sama naman ng sinabi mo. At saka, hindi naman tayo paunahan dito, no? Ano naman kung nag-a-apply o nagtatrabaho na siya? Sabi ko, di naman yan paligsahan kung dapat sinong mauna. Ay, naku! Iwan ko sa'yo, napakabubo mo talaga. At ang tanga mo. Sabay kurot kay Kat. Aray ko, Ma! Ano ba naman yan? Bakit mo naman ako kinukurot? Ang sakit na na. Wala ka kasing pakialam. Walang pangarap sa buhay. Yan ka na nga. Kailangan mong maghanap ng trabaho. Kung hindi, palalayasin na kita sa bahay na to. Oo na, Ma. Maghahanap na. Huwag mo naman akong palayasin. Parang hindi mo naman ako anak. Walang anak-anak sa tamad na gaya mo. Basta maghanap ka. Simula nung nagtrabaho ako, Ate Luan, sa wakas, nakapagsahod na rin ako. Masarap sa buhay na yung kumikita ka, pinaghirapan mo talaga. Lumipas ang ilang buwan, sinimulan na namin ni Mama magpagawa ng bahay. Hanggang sa nagpapagawa na kayo ng bahay? Paano naman kayo nakapagpagawa agad? Siguro malaki ang sahod ni Ana. Oo, pero hindi naman ganun kalakihan kasi sapat lang sa pangangailangan at pagpapatayo. Naku! Baka naman merong ginawa yung anak mo kaya nakapira at nakapagpatayo na pa ng bahay. Anong ibig niyo sabihin, Linda? Pinaghinalaan mo ba ang anak ko? Kung anong pinapalagpas ko lahat ng mga pinagagawa mo sa anak ko. Ngayon papatulan na talaga kita. Nanahimik kami dito. Kahit isang masasakit na salita, wala kang naririnig mula sa amin, Linda. Dami mong sinasabi. Naku talaga, sabihin mo, merong ginawang milagrong anak mo. Bakit ayaw po aminin? Tama na, Linda. Punong-puno na talaga ako sa'yo. Tumahimik ka na. Ang hindi alam ni Chang Linda, Ate Luan, kanina pa ako nakikinig. Sa sobrang galit ko, nakisali na ako sa usapan nilang Mama. Ano bang problema niyo, Chang? Bakit hanggang ngayon pinapakialaman niyo pa rin ako? Lumabas ka rin pala. Wala naman ano bang mali sa sinabi ko? Aba? Ang mali mo, sa sobrang mong pakikialam mo sa buhay ko namin ni Mama, siguro inggit na inggit ka sa akin. Noon pa at mas lalo naman siguro ngayon.
Bakit yung anak mo ang hindi mo pinagtuunan ng pansin? E di sa ngayon, meron ka rin sana na kung anong meron kami. Hindi yung sobra mong pangingialam sa buhay ko. Inggitera ka. Hoy! Hindi ako nainggit sa'yo! Bakit naman kita kakainggitan Kung saan mo yan ginawang pera na meron kayo ngayon? Ma, iwan na natin yung bruhan na yan. Baka mamatayan sa inggit dyan. Hoy! Kung makabruha ka, ilang beses ko ba sabihin sa'yo na hindi ako naiinggit? Kahit sa salita ng salita si Tiang Linda, iniwanan na namin siya ni Mama. Pati si Mama, nagalit na rin sa kanya. Umuwi na rin siya sa bahay nila. Padabog na pumasok ng pinto at pinagbabato ang mga bagay na mahawakan niya. Bullshit talaga! Bullshit talaga! Nakakainis! Ma, anong nangyari sa'yo? Itigil mo nga yan. Baka maubos mong pakabasag yung gamit natin. Dumahimik ka, isa ka pang tabaga. Hindi ko alam kung may plano ka pa ba sa buhay mo. Alam mo ba na meron ng trabaho si Ana at ilang buwan na rin nakapalipas at simula na rin sila ng patayo ng bahay. Maghanap ka na rin ng tamad mo. Talaga ma, meron na siyang trabaho. Bakit ang bilis naman nila nakapagpatayo? Di ba baon sila sa utang? Ibig sabihin nun, kailangan pa nila bayaran yung mga utang na pinagkakautangan nila. Yan nga Duda ako diyan. Maliban sa meron siyang trabaho, baka meron siyang ginawa na mali. Para mas mabilis magkapera. Tama nga naman ma. Baka totoo nga. Nagkita kami ni Jean at Luan. Meron kaming usapan na kakain kami sa mall. Sinabi niya sa akin na siya daw ang bahala. Siyempre, hindi ako pumayag. Hindi naman niya ako sagot. Ayaw ko ng ganun. Sabi ko sa kanya, papayag ako paghati kami sa bayad. At pumayag rin naman siya. Salamat ha, pumayag ka. Okay lang. Wala rin naman akong kaibigan na i-invite ako sa mga ganito. Talaga ba? Ako lang ba kaibigan mo? Siguro mahiyain ka. At gusto mo lang mapag-isa. Kaya ganun. Hindi naman. Ayaw ko lang kasi at inaalam at namimili kasi ako ng kaibiganin. Kaya pala, kung ganoon, napakaswerte ko naman. At hindi ka nagkakamali na ako yung kinaibigan mo. Pagkarating namin sa mall, humanap kami agad ng area kung saan kami dapat kumain. Wala akong kaalam-alam Ate Luan na andun rin ang dalawa sa mall, nakita kami magkasama. Habang inaabot ni Jean yung pera para hatian namin sa pagkain, kakainin namin, sabi ko kasi hati kami sa bayad. Ayaw ko pumayag kung siya lahat ang magbabayad Ate Luan. Ma, sino? Tingnan mo yan. Sina? Ana at Jean ba yun? Oo nga na. Bakit magkasama sila? At binigyan niya ng pera si Ana? Naiisip mo ba ang naiisip ko, Kat? Hindi. Bakit? Ano bang naisip mo, Ma? Ang hina mo talagang kukuti mo. Ibig sabihin nun, kaya siya mapilis umangat kasi binigyan siya ng pera ni Jean. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Kaya pala, ngayon alam ko na kung bakit. Huli ka, sabi na nga ba ano naman sa'yo, Ma? Hoy, kung wala kang matinong sasabihin, tumahimik ka, ha? Sisarain ko ang buhay ng babae na yan. Anong gagawin mo, Ma? Basta, maghintay ka lang. Ikaw sana yung nakabingwit sa Jean na yan. Kahit di ka na maghanap ng trabaho. Di sana ikaw yung nakakatanggap ng pera gaya ng ginawa niya kay Ana. Pagkatapos namin kumain Ate Luan, umuwi na kami ni Jean. Hinatid niya ako sa bahay. Siyempre, di ko kinalimutan si Mama dalhan ng pagkain at nag-shopping na rin ako sa sarili ko at para kay Mama. Salamat, Jean, sa paghatid. Wala yun. Sana maulit. Oo naman, kung wala akong trabaho.
Nagpaalam na ako kay Jen at pumasok sa bahay. Agad ko naman binigay ang pinamimili ko para kay mama. Kinabukasan, naisipin kong bumili ng paminta doon sa tindahan. Naubusan kasi kami ni mama. Habang naglalakad ako, Ate Luan, pinagtitinginan kami ng mga tao. Nagtaka naman ako at hindi ko na pinansin hanggang sa meron akong narinig na usap-usapan. Ayan na siya. Oo nga, siya yung binayaran ng bago nating kapitbahay na Jean ata yun. Kaya pala mabilis nakapagtayo ng bahay. At nabayaran ang mga utang. Ang landi talaga ng babae na yan. Anong sabi nyo? Sumusobra na kayo. Wala naman kayong ebidensya. Pwede ko kayong kasahan. Sa mga pinagsasabi nyo, wala namang katotohanan. Ay, wala akong ginalaman dyan ha. Sinabi lang din naman sa amin. Sino bang nagsabi sa inyo? Eh, sino pa nga ba? Si Linda. Binabayaran ka raw ni Chin. Kapalit ng dangal mo. Ano? Sinabi niya yun? Walang hiyang bruhan na yun? Kung ano naman ang sinabi niya sa inyo, wala yung katotohanan. Huwag na kayong sumali. Baka ipabarangay ko kayo. Kasuhan pa nga eh. Basta, wala akong alam dyan ha. Dahil sa galit ko, Ate Luan, pinantahan ko ang bahay nila Chang Linda. Sumusobra na siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Pagkarating ko sa bahay nila, kumantok ako ng malakas sa sobrang galit ko. Chang Linda! Sino ba yan? Ang lakas mo naman kumatok, parang sisirain mong pintuan ko. Sisirain ko talaga to pag hindi niyo binuksan to. Ana? Ano bang problema kung makapagkatapos sisirain mo ng pintuan namin? Chang, ano bang kasalanan ko sa'yo maggurang ka? Wala naman akong ginawa sa'yo. Bakit mo naman akong sisiraan sa iba? Bawiin mo mga pinagkakalat mong balita na wala naman katotohanan. Ah, nakarating na pala sa'yo. Hindi ko yung babawiin dahil totoo naman yan. Anong pruweba nyo? Napakawalang hiya nyo. Magbabayad kayo sa ginawa nyo sa akin. Chang, tandaan nyo yan. Agad ko siyang iniwan at umuwi na sa bahay. Sinabi ko kay mama ang nangyari. Pati si mama galit na galit kay Chang. Iyak ako ng iyak habang kausap si mama. Sumusobra na talaga si Linda. Humanda ka sa akin. Panahon na para patahimikin yung bibig mong pakialamira. Naging mabait ako sa'yo. Pero pinapahamak mo ang anak ko. Anong gagawin mo, ma? Basta anak, kaya tumahan ka na. Huwag ka na umiyak. Nasasaktan ako, lalo pag nakikita kang umiyak. Pagkatapos sabihin ni mama sa akin nun, Ate Luan, bigla na lang si mama naging busy nitong nakaraang araw. Hindi ko alam kung bakit, pero hinayaan ko na lang siya. Wala akong kaalam-alam na meron na pala siyang ginawang masama kay Chiang Linda. Lumapit siya sa mangkukulam para ipakulam ito. Hindi nagtagal, nagkasakit si Chiang. Ma, napakainit mo. May lagnat ka ata. Ata anak, huwag mo na akong pansinin. Magpapahinga muna ako. Sige ma, kukuha lang ako ng gamot mo para gumaling ka. Kinabukasan, mas lalo naging mainit si Chiang Linda. At napansin rin ito ni Kat. Nagtaka naman siya kung ano itong mga tumubo sa bibig ng kanyang ina habang nanilipit ito sa sakit. Ma, kailangan kitang dalhin sa doktor. Mas lalo kang uminit. Tapos, ma, yung bibig mo parang may butlig-butlig. Ang ganda. Oh, huwag ka nga magbiro. Ang sakit na nga ang bibig ko. Nagbibiro ka pa diyan. Joke lang, ma. Ikaw naman, dahil na po kita dun bago ka po lumala. Sige, anak. Pakiusap naman. Ang sakit talaga. Hindi ko na kaya. Sambit ni Chang habang naiiyak sa sakit. Dinala niya siya ni Kat sa ospital. Ate Luan, pagkarating nila sa ospital, agad naman sila inaasikaso. Ginawa na lahat ng doktor ang test.
Pero wala silang nakita. Lahat normal. Pinapauwi na lang sila sa bahay nila at binigyan ng gamot para sa butlig at init na nararamdaman. Anak, malapit na talagang matapos ang bahay natin. Sa wakas nagkaroon din tayo ng magandang bahay. Oo nga ma, dahil po sa inyo narating ko po ang pangarap natin at masaya ako na nabigyan kita ng magandang buhay. Oo anak, salamat din na rin dahil kahit hindi naman natin kailangan yumaman. Pero nagsikap ka. Ginawa mo akong madam nito. Deserve po lahat yan ma. Tao po. Sikat ata yan. Ano naman kailangan niya? Malang napadpad sa bahay natin. Pagbuksan ko na ma. Pinagbuksan ko si Kat. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siya. Parang balisa, parang hindi mapakali. Ana, sorry sa disturbo, pero kailangan ko ang tulong mo. Kung pwede sana mapagbigyan mo ko. Bakit? Anong nangyari? Si mama kasi nagkasakit. Hindi gumaling. Marami na akong pinainom na gamot. Pero ganun pa rin. Ubos na ang pera namin siya kakabili ng gamot niya. Baka naman manghiram muna ako. Asan ba si Chang? Puntahan mo na natin. Baka di ka nagsasabi ng totoo. Nagsasabi ako, Ana. Parang awa mo na. Puntahan mo na. Pumunta ka sa bahay para makita mo ang kalagayan ni Mama. Habang nag-uusap kami ni Kat at Luan, pansin kong walang imik si Mama. Para bang walang pakialam sa nangyayari sa kapatid niya. Agad na lang akong pumunta sa bahay nila at iniwan si Mama. Pagkarating namin sa bahay ni Chang at Kat, laking gulat ko na makita Chang na parang walang malay at kalunos-lunos ang kanyang sinapit. Naawa ako ng sobra Ate Luan. Agad ko nagbigay ng pera sa mag-ina. Laking pasalamat naman sa akin ni Kat dahil sa binigyan ko at iniwan sila. Pag uwi ko ng bahay, agad kong sinabi kay Mama ang nangyari kay Chang Linda. Wala pa rin siyang imik at walang pati sa balita kong dala. Ma, si Chang, malubha na. Hindi ko alam kung bakit, pero sana maging okay siya. Sana nga anak, maging okay siya at sa nangyayari sa kanya, karma na siguro niya yun. Ma, magtapat ka nga sa akin. Meron ka bang ginawa na hindi ko alam? Nag-aalala na talaga ako. Ayaw kong humantong sa ganito. Patawarin mo ako anak. Oo, ako ang dahilan sa pagkakasakit ng tiyahin mo. Hindi kasi mapigilan ang sarili ko. Hindi ko kayang ginaganon ka ng tiyahin mo. Punong-puno na talaga ako. Lahat ng galit, bigat sa loob ko. Hindi ko na mapigilan. Ma, sana hindi mo na ginawa yun. Kahit naman anong sama niya, hindi dapat natin siya papatulan. Mga wala lang talaga silang magawa. At ma, meron po bumalik ang ginawa niyo. Paano kung sa inyo bumalik? Ma, hindi ko kakayanin, ma. Anak, patawarin mo ako. Papatawarin kita. Pag inalis mo na ang kulam kay Chang Linda, hayaan na natin sila. Oo anak, aalisin ko. Kakausapin ko yung mangkukulam sa kabilang baryo. Pagkatapos sabihin ni Mama nun, agad ko siyang iniwan. Hindi ko alam kung bakit. Dapat ba kong matuwa dahil pinagtatanggol ako ni Mama or hindi? Okay sana kung hindi siya ganung paraan. Pero hindi lingid sa amin. Lumapit pala si Kat sa ambularyo at nalaman nila na si Mama ang gumawa. Agad naman itong pumunta ng bahay. Ana? Chang? Oh, bakit Kat? Alam na namin ano ang dahilan sa sakit ni Mama. Ipinakulam pala siya ng Mama mo. Pakiusap. Ana, sabihin niya siya mangkukulam na. Alisin na ito. Patawarin mo si Mama Kat. Pero wag ka na mag-alala.
pinuntahan na ni Mama yung mangkukulam. Salamat, Ana. Babalik na ako sa amin para bantayan si Mama. Sige, Kat. Pagkatapos kong sabihin yun, umalis na siya at agad naman bumalik si Mama sa bahay. Sana lang naging okay na ang lahat. Ayaw ko kasi na meron mangyari kay Mama dahil sa pagtatanggol niya sa akin. Gusto ko mamuhay kami na walang kaaway o inapaka na tao. Lalo na nagsisimula kami sa mga pangarap naming. Ma, magiging okay ka na. Pinuntahan na ni na Chang Lourdes. Sinabi ni Ana na pinuntahan ni Chang Lourdes yung mangkukulam. Gagaling ka na, Ma. Talaga, anak. Deserve ko naman lahat ito. Kung hindi ko sila pinapakailaman, lalo na si Ana. Nagsisisi talaga ako, anak. Ano ba itong nagawa ko? Basta, Ma. Gumaling ka. Huwag mo na silang gambalain, Ma. At saka, Ma, sorry ha. Kung noon pa sana ako naghanap ng trabaho, hindi tayo mas lalong naghirap at nagkautang pa kay Ana. At nakahanap na rin ako ng trabaho, Ma. Talaga, anak. Sa kabila ng lahat na nagawa ko, binigyan ka pa rin nila. Ang bait talaga ni Ana at Lourdes. Lingid sa kaalaman ako, Ate Luan, kinausap niya lahat ng mga taong merong may alam sa mga pinagkakalat niyang isyu na hindi naman totoo. At agad naman siyang pumunta sa bahay at humingi ng tawad sa amin ni Mama. Ana at Lourdes, pwede ko ba kayong makausap? Oo naman. Pasok po kayo, Chang. Dito na tayo mag-usap sa loob ng bahay. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Patawarin niyo ako sa mga lahat ng nagawa ko. Lalo ka na, Ana. Iyahin mo ako, pero ano tong nagawa ko? Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Meron pang kapatawan lahat ng nagawa ko. Okay lang kung hindi niyo na ako magpapatawad siya ngayon. Chang, okay na yun. Mas kami yung ngayong merong sala sa inyo kasi pinakulam ka namin. Ana, hindi. Ako yun. Hindi yun na naman gawin yun kung wala akong kasalanan. Kasalanan ko naman eh. Ako ang nag-umpisa sa lahat ng ito. Patawarin mo ako, Ate Linda. Nagawa ko lang naman yun dahil nasasaktan ako sa mga ginawa mo sa anak ko. Matagal na akong nanahimik at ipinaglalagpas lahat ng ginawa mo. Kasi hindi ko na napigilan eh. Okay lang yun, Lourdes. Sana magsimula tayo ulit. Oo naman, Ate Linda. Minsan talaga sa buhay, huwag nating pakialaman ang buhay ng iba. Hindi natin alam ang pangingialam natin, yun pa ang magpapahamak sa atin. Naging kami ni Jen at Luan. Nagkaanak kami at namuhay ng masaya. Sobrang saya namin kasi napakaswerte namin sa isa't isa. Si Mama naman. Si Mama naman, siyempre, kasama namin. Ayaw kong mahiwalay si Mama sa akin. Siya yung nag-alaga sa mga apo niya. Ako naman na natiling nagtrabaho. Pero sa sariling company ng aking asawa, ayaw na akong magtrabaho. Pero mapilit talaga ako. Salamat po, Ate Luan, sa pagbasa at pagbahagi ng aking kwento. Hindi masyadong mataas ang sulat kung ito at kapulutan ng magandang aral, pero sana matutunan yung hindi mangialam sa ibang buhay, lalo na wala ka namang alam. Araw-araw nilang sakripisyo, init at pagod, pawis ang binuhos nila para lang makaraos sa buhay. Sana nagustuhan niyo ang ating kwento. Sa susunod ulit, ito po si Ate Luan. Pwede po tayong mag-shout out sa mga listener dyan.
Comment lang at parit ng ating kwento. Salamat po. At ito si Ate Luwan. At ako si Julina. Paalam!